family has no part in this. Hindi nararapat na makialam ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Xander. Ang apat na pangunahing pamilya ay umiwas sa anumang mga salungatan sa mundo ng gangster. Ang apat na tigre ay kilalang kilala sa kanilang kalupitan at si Xander ay may suporta sa Northern King. Habang nag-iingat siya sa impluwensya ng Shear family, hindi siya natakot kay Harvey. At kung pipilitin kung makialam, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Mayabang na sagot ni Harvey. Bakit ikaw? Sige, kung ganoon. Mason, at John, maswerte kayong dalawa ngayon. Hahayaan kita bilang paggalang kay Mr. Shear. Tara na. Alam ni Xander na hindi niya maitawid ang Shear family at nilunok niya ang kanyang pride, bago niya inutusan ang kanyang 2 tauhan na umatras. Gusto mong umalis? Pinayagan ba kitang gawin iyon? Mariing tanong ni Harvey. Ano pa ang gusto mo, Mr. Shear? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Xander ngunit hindi naglakas loob na ipakita ang kanyang galit. Na-offend mo si Mr. Walker ngayon lang. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Utos ni Harvey. Ikaw, nawala ka sa linya dito. Galit na galit si Xander. So paano kung ako nga? Tinitigan sila ni Harvey ng mapanghusga, ang kanyang nakapangingibabaw na presensya ay nagbabadya kay Xander at sa kanyang mga tauhan. Ang rurok ng innate state. Nakanganga si Xander. Saglit lang siyang nakipag-cross arm kay Harvey kanina at wala siyang oras. Siyasatin ang totoong daloy ng enerhiya ni Harvey. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niyang si Harvey ay nasa tuktok ng innate state. Magkasama man si Xander kasama ang lahat ng mga kampon niya, hindi sila kalaban ng taong may lakas ng loob ni Harvey. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, o magdusa ka. Ngumuso si Harvey, nanginginig ang boses sa hangin. Nagpasakop si Xander at ang iba pa sa ilalim ng kanyang presensya at sunod-sunod na napaluhod. Mr. Walker, pasensya na. Hindi namin sinasadyang masaktan ka. Maawa ka at iligtas mo kami, pakiusap ni Xander, nakaramdam ng kahihiyan at walang magawa sa parehong oras. Scram! Sabi ni John. Hindi niya alam ang deal ni Sullivan kay Xander at wala siyang balak na parusahan si Xander. Kung tutuusin, mayroon siyang mas makapangyarihang tao sa likuran niya at dahil hindi miyembro ng gangster world si John, hindi nararapat na siya ay masyadong makisalidi. Nakahinga naman ng maluwag si Xander at ang iba pang tumayo at umalis. Kuya, ang galing mo. Nagdulot ka ng pagmamalaki sa pangalan ni Shear. Lumabas si Cynthia. Napagtanto ni John na magkasama sina Cynthia at Harvey. Agad na nagkagulo ang mga tao sa hitsura ni Cynthia. Ang iba naman ay napanganga sa maganda niyang fito. Alam ng lahat mula sa nangyari kanina na ang lalaking nakialam ay si Harvey ng Shear F. Ay! Napakaganda niya. Kaya iyon ang isa sa pinakamagandang babae sa Palanan City. Hindi man lang nabibigyang hustisya ng mga alingawngaw ang kanyang kagandahan. 302. Tsaka sino ba yang John na yan? Mukhang medyo close siya sa magkapatid na Shear. Miyembro din ba siya ng Shear family? Habang hinahangaan ng karamihan ang kagandahan ni Cynthia, mas lalo silang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni John at napagtanto nila na kahit na hindi siya miyembro ng Shear family, tiyak na mahalaga siya. Ganoon din ang naramdaman ni Mason. Pumayag lang siya na mag-subordinate ni John dahil lang na-appreciate niya ang gray at favor na ginawa ni John sa kanya. Hindi niya akalain na hindi lamang si John ay isang Supreme Master, ngunit mayroon din siyang koneksyon sa isa sa 4 na pangunahing pamilya. Nadama ni Mason na parang siya ay nasa isang piraso ng kayamanan. Sa likod ni John, magiging napakadali para sa kanya na mabawi ang kanyang mga teritoryo mula kay Xander. Tuwang-tuwa si Mason, napangiti si Mason, at sa sukdulang kabaligtaran nito, napagmasdan ni Joseph ang sitwasyon na may madilim na tingin sa kanyang mukha. Nagplano siyang humanap ng pagkakataong lapitan si Louisa ngunit natakot siya nang mapagtanto niyang galing si John sa isang makapangyarihang background. Naisip niya kung paano siya makitid na nakataka sa alitan ni John at nag-aalala. Nasusundan siya ni John, kaya't sinamantalan niya ang pagkakataong tumakbo kung kaya niya. Mr. Shear? Cynthia? Bakit ka nandito? Curious na tanong ni John. Oh, eto na. Nais kang makausap ng aming lolo.
Sinabihan niya si Cynthia na imbitahan ka sa bahay namin, pero nag-alala ako para sa kaligtasan ni Cynthia, kaya sumama ako, paliwanag ni Harvey. Tumawag na si Cynthia kay John, pero naisip ni Benedict na mas bagay na sunduin ni Cynthia si John. Sa tao. Nakikita ko, ungol ni John. John, alis na tayo. Gustong makipag-usap sa iyo ni Lolo tungkol sa mga alchemical na table tasks. Sumama ka sa amin. Ngumiti ng malumanay si Cynthia kay John. Pagkatapos niyang iligtas, lalo siyang humanga kay Lee mula noon. Oo naman. Sandali lang ako. Lumapit si John kay Luisa at sinabing, Luisa, may kailangan akong asikasuhin kaya mag-isa kang bumalik sa campus. Mason, magpadala ka ng ilang lalaki para protektahan sila, dagdag niya kay Mason. Oh, syempre. Tumango si Mason bilang paggalang. Sinundan ni John ang magkapatid na Shear sa kanilang sasakyan. Anong meron sa lalaking ito, ungol ni Luisa habang pinagmamasdan ang paglalaho ng sasakyan sa di kalayuan. Napailing na lang siya sa mga pangyayari kanina. Hindi niya maintindihan kung paano ang secretary ng kanyang pinsan ay maaaring maging isang kakilakilabot na martial artist habang napakahalaga sa pamilya ng Shear na ipapadala nila ang magkapatid na Shear upang kunin siya ng personal. Ito ay malayo sa kanyang pag-unawa at nagsimula siyang mag-alinlangan sa pagkakaroon ng buhay mismo. Mason, tama ba? Narinig kong tinatawag mong John na Supreme Master. Totoo ba yan? Lumingon siya para tignan. Mason. Siyempre. Buong pagmamalaking pinalo ni Mason ang kanyang dibdib. Dahil sa pakikialam ni Harvey, hindi nagkaroon ng pagkakataon si John T. Awayin mo si Xander kaya hindi namalaya ni Mason na hindi kasing lakas ni Xander si John. Mabuti. Ang galing. Tuwang-tuwang bulalas ni Luisa habang kumikinang ang mga mata. Samantala, sa Shear Mansion. 303. Sinundan ni John ang magkapatid na Shear sa buhay at nakita niya si Benedict na naghihintay. Sa oras na matagumpay na nagawa ni John ang mga alchemical na table tasks, nagkaroon kaagad ng ideya si Benefit na makipagtulungan sa kanya. Dahil nakahanda na ang lahat ng paghahanda, nagpasya siyang anyayahan si John para sa karagdagang talakayan. Pagkatapos magbatian ay umupo na silang lahat. John, tungkol sa ating pakikipagtulungan sa mga alchemical na table tasks, bumili ako ng isang pharmaceutical firm at plano kung mag-invest ng 130 milyon dito. Kakatawanin ni Cynthia ang Shear family sa pakikipagtulungan sa iyo. Ito. Ang kumpanya ay tututuon sa pagbebenta ng lahat ng uri ng gamot at ipapaubayan namin sa iyo ang produksyon ng mga high-end na alchemical na table tasks, sabi ni Benedict. Ang Shear family ang nagpatakbo ng pinakamalaking supply chain para sa mga hilaw na materyales na kailangan para sa gamot sa lahat ng mga lungsod sa lugar ngunit hindi kailanman inilunsad ang kanilang linya ng mga produkto. Dalubhasa si John sa medisina at alam niya ang lahat ng uri ng gamot, na mapapatunayang kapakipakinabang sa pagbabago nito at pagpapalawak ng impluensya ng Shear family. Bukod doon, ang mga alchemical na table tasks ay nakatutok sa isang limitadong merkado at kapag nagtatrabaho si John sa kanyang sarili, hindi siya makakapagbigay ng walang katapusang halaga ng supply. Kaya naman, nagpasya si Benedict na gumawa at magbenta ng ordinaryong gamot, habang ang mga alchemical pills na ginawa ni John ay maaaring gamitin para sa marketing upang mapataas ang katanyagan ng kumpanya. Kung mas mahusay ang mga alchemical na table tasks, mas magiging sikat ang kumpanya at sa turn ay maximize ang kita ng operasyon. Magandang ideya iyon. Nagningning ang mga mata ni John nang humanga siya sa pagiging matalas ni Benedict. Si John ay may mga alaala ng hindi mabilang na matagal nang nawala ng mga recipe para sa mga alchemical na table tasks at ipinaraise sa kanyang mga kasanayan sa medisina, kahit na ang ordinaryong gamot ay maaaring maging mas epektibo kaysa sa iba. Ito ay isang nangungunang kalamangan na, kung gagamitin ng maayos, ay magbibigay daan sa kumpanya na umunlad. Para sa share ng kumpanya, 60% ang makukuha mo at 40% naman si Cynthia. Ayos lang ba ito sa iyo? Nakangiting tanong ni Benedict. 60%. Ang dami niyan. Nakanganga si John. Sinadya ni Benedict na mag-invest ng 130 milyon at nang walang ginagawa, nagbigay si John ng 60% ng bahagi, na katumbas ng pagmamay-ari ng halos 80 milyon. Ito ay napakalaking halaga ng pera na halos hindi siya manatiling binubuo.
Hindi naman ganoon karami. Nagdadala ka ng propesyonal na pananaw at natural lang na makuha mo ang mayorya, ani Benedict. Sa pagkakaroon ng 60% ng bahagi ng kumpanya, ito ay nangangahulugan na si John ay may kapangyarihang idirekta ang operasyon sa anumang direksyon na nakikita niyang angkop. Handa si Benedict na ialok sa kanya ang kapangyarihan dahil ang propesyonal na kadalubhasaan na hawak ni John ay mahalaga. Pero, gusto ni John na tumanggi, ngunit pinutol siya ni Benedict. Walang pero. John, dapat mong palampasin ang okay. Alam ni John na mabuti ang ibig sabihin ni Benedict at pumayag ito pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan. Bukod sa ipon niya sa kanyang bank account, alam ni John na wala siya at kung gugustuhin niyang para mabayaran ang tiwala ni Benedict sa kanya, determinado siyang mag-focus sa paggawa ng mga alchemical pills para sa kompa. Elder Shear, may hiling ako, pero kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang sekretarya ng presidente ng Elegante Group. 304. Kaya, baka hindi pa ako makapag-focus lamang sa mga table tasks. Nag-aalangan na sabi ni John. Ayaw niyang umalis sa Elegante Group dahil kay Stacy. Kahit na gusto niyang magpatakbo ng isang negosyo sa kanya. Mas mahalaga pa rin sa kanya si Stacy kaysa sa kanyang career. Sariling. Nagulat lahat si Benedict at ang magkapatid na Shear nang marinig niya ang kahilingan ni John. Si John ay opisyal na pinuno ng pharmaceutical firm sa kanyang pag-aari ng 60% ng bahagi at sa halip na matuwa sa posisyon, mas pinili niyang magtrabaho bilang isang sekretarya. Ito ay isang kakaibang kahilingan, kung sasabihin, at alam ito ni John. Namula siya at idinagdag, don't worry why, though. Mayroon akong ilang epektibong mga formula na maaari kong ibigay sa kumpanya para sa mass production. Tulad ng mga alchemical na table tasks na kailangan ng kumpanya, ibibigay ko ang aking makakaya at hindi magdudulot ng anumang pagkaantala. Sige. Kung mayroon kang mga formula na iyon ang pinakamaganda. Tuwang-tuwa si Benedict. Dahil alam niya kung gaano kahusay si John, alam niya na ang mga formula na ibinigay ni John ay karapat-dapat sa isang kapalaran. Gamit ang mga recipe, maaaring tumabi si John at payagan ang pabrika na magpatuloy sa produksyon. Dahil occupied ka, si Cynthia na ang bahala sa lahat ng tasks in regard to operation and management, then. You just need to make sure that you show up when you're needed, pagsang-ayon ni Benedict sa kahilingan ni John na may kasamang. Ngumiti. Oo naman. Walang problema. Masayang tumango si John. Gayun din, ang bagong kumpanya ay mangangailangan ng isang pangalan. Any suggestions? Tanong ni Benedict. Dahil si John ang chairman ng kumpanya, ang kanyang opinyon ay higit na pinahahalagahan. Naisip ito ni John, ngunit hindi makabuo ng anumang angkop na pangalan. Lolo, bakit hindi natin pangalanan itong St. Ion Group? Bulalas ni Cynthia. Grupo ni St. Ion. Parehong sina Harvey at Benedict ang nagtama sa kanya ng kakaibang tingin. Namula si Cynthia at mahinang sinabi, si John ang chairman at ako ang presidente. Hindi ba magandang ideya na kumuha ng mga titik mula sa ating mga pangalan? Yeah, it sounds nice. Sang-ayon ni John, hindi masyadong nagbabasa sa mga linya. Oo naman. St. Ion Group, ito ay, kung gayon. Pinagmasdan ng mabuti ni Benedict ang mukha ng kanyang apo. Si Cynthia ay palaging kusa at bagaman ang pangalan ay angkop, kasama ang pangalan ng ibang tao. John, ilang araw na lang at tatakbo na ang kumpanya. I expect you to produce some effective and on. Kung ang kumpanya ay maaaring magtagumpay sa ilang sandali pagkatapos ng paglansad, ang hinaharap ay magagarantiyahan. Epektibo at kakaibang alchemical pills, ha? Nag-alinlangan si John. Maaari akong gumawa ng mga tabletang pampaganda, mga tabletang pampahaba ng buhay. Nurturing pills, styptic pill, at circulation pills, ipinaliwanag niya ang epekto ng mga table tasks na ginawa niya. Nabanggit. 305. Ang pag-inom ng mga beauty pill ay magpapabagal sa pagtanda. Ang mga gamot na nagpapahaba ng buhay at nagpapalusog ng mga table tasks ay magpapahusay sa immune system ng isang tao at magpapahaba ng habang buhay. Ang mga styptic na table tasks ay mahusay na gagana para sa mga panlabas na pinsala habang ang mga circulation pill ay magiging epektibo sa mga panloob na pinsala.
Sapat na ba ang mga ito? Tanong ni John. Marami pa siyang recipe sa kanyang isipan, ngunit dahil masyadong mababa ang kanyang power level ay nakakagawa lang siya ng ilang mas simpleng table task at hindi pa niya kayang gumawa ng mga table task na mas mataas pa. Ang mga ito ay medyo mahusay, ngunit hindi sapat upang makuha ang mga mata ng publiko. Benedict scowled. Alam niya kung gaano kahusay si John, at natitiyak niya na ang mga tabletang iminungkahi niya ay gagana ng 100 taong gulang na mas mahusay kaysa sa iba pang mga suplemento na may malaking demand sa merkado. Gayunpaman, ang mga table task na iminungkahi ni John ay may mas matagal na epekto at maaaring hindi kapaki-pakinabang upang bigyang pansin ang pangalan ng kumpanya. Isang ideya ang nangyari kay John. Marami na akong nakilalang martial artists kamakailan at makakagawa ako ng energy nurturing pill. Iba ang gawa nito at maaaring makatawag ng atensyon ng mga martial artist. Ano yan? Nataranta ang magkapatid na Shear. Maaari itong gamitin upang mapangalagaan ang tunay na enerhiya ng isang martial artist at mapabilis ang proseso ng pag-level up ng kanilang kapangyarihan, paliwanag ni John. Hindi lamang siya makakagawa ng energy nurturing pill, ngunit siya ay may kakayahang gumawa din ng spirit nurturing pills, na maaari ring mapabilis ang pag-unlad ng pagsasanay sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanyang spiritual na enerhiya. Ang nauna ay mapapatunayang kapaki-pakinabang sa mga martial artist at ang huli ay magiging mas epektibo sa sage art practitioner. Dahil ang mga sage art practitioner ay nawala, nadama ni John na ang spirit nurturing pills ay walang silbi kundi ang kanyang sarili. Ano? Mukhang himala. Parehong natigilan sina Cynthia at Harvey, at maging si Benedict ay tumayo sa tuwa. Magagawa lamang ng mga martial artist na itaas ang kanilang mga antas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsusumikap at dahil doon, marami ang sumuko bago sila nagtagumpay. Gamit ang energy nurturing pill upang tumulong sa prosesong iyon, walang sino man ang makapaghuhula kung gaano katanggap ang produkto sa mga martial artist. Dahil ang lahat ng miyembro ng Shear ay mga martial artist, ang energy nurturing pill ay magiging isang kayamanan sa kanila. Tama iyan. Ngunit kung mas mataas ang iyong antas, hindi gaanong epektibo ang tableta. Kung ang isa ay umabot sa tuktok ng Supreme Master, ang tableta ay halos walang kahulugan, nag-aalangan na patuloy ni John. Makakagawa lang siya ng lower rank energy nurturing pill at kapag nag-level up na siya, mapapabuti niya ang bisa ng mga pills para maging mabisa ito para sa Mar. Haha. Walang masyadong Supreme Master sa Palanan City, kaya wala itong maaapektuhan. Huwag kang mag-alala. Marami sa mga makapangyarihang pamilya ang nagsanay ng mga martial artist, na marami sa kanila ay mga mahuhusay na miyembro ng F. Ang isang bagay na sagana sa mga pamilyang ito ay pera. Kung nagtagumpay si John sa paggawa ng in. John, anong mga sangkap ang kailangan mo at maaari ba itong gawin ng maramihan? Excited na tanong ni Cynthia. Pwede naman. Ngunit ang energy nurturing pill ay nangangailangan ng maraming bihirang, mamahaling sangkap, kabilang ang ligaw na panax o fleece na mga ugat ng bulaklak na lumago ng mahigit 100 taon. Kapag mas matanda na sila, ang mga bet pills na makakatulong sa mga martial artists na malampasan ang bottleneck ng kanilang pagsasanay. 306. Malampasan ang bottleneck ng training nila. Mr. Walker, sinasabi mo bang maaari kong lampasan ang tuktok ng innate state at umakyat sa kaharian ng isang Supreme Master? Naningkit ang mga mata ni Harvey. Malaki ang mga agwat sa pagitan ng bawat antas at hindi lamang tatagal ng pagsusumikap upang masira ang mga puwang na iyon, mangangailangan ang isang tao ng napakalaking talento at swerte para magtagumpay. Huminto si Harvey sa tuktok ng innate state sa loob ng mahigit 2 taon at pangarap niyang maabot ang lupain ng isang Supreme Master, dahil ang mga nagtagumpay lamang ang tatawaging tunay na makapangyarihan. Ang mga table task ay mabisa para sa sinumang hindi pa nakarating sa rurok ng kaharian ng isang Supreme Master. Liu N. Tumango. Ang galing. Nasa sabik si Harvey, ngunit bumalik sa kanyang upuan nang maalala niyang mangangailangan ito ng ligaw na panax o mga ugat ng bulaklak ng balahibo na tumubo ng mahigit 500 taon. Ang pinakamainam na sangkap sa Shear family ay isang panax na lumago sa loob ng 360 taon, at ginamit na ito sa pagpapagamot sa lola ni Harvey. Ang ligaw na panax o balahibo ng mga ugat ng bulaklak na lumago ng mahigit 500 taon ay napakabihirang lamang na matagpuan ng isa.
Gayunpaman, umaasa siya dahil maaaring matagpuan niya ang mga sangkap na iyon sa isang punto ng kanyang buhay. John, maaaring wala tayong ligaw na panax o mga ugat ng bulaklak ng balahibo na tumubo ng mahigit 500 taon, ngunit marami akong lumaki sa loob ng mahigit 100 taon. Let me know exactly what you need and I'll have someone prepare them, nakangiting sabi ni Benedict. Oo naman. Isusulat ko ang mga ito sa isang pirasong papel at kapag naihanda mo na ang mga sangkap, maaari na akong magsimula anumang oras. Nagdala si Cynthia ng panulat at papel para sulatan ni John at inabot ni John kay Benedict ang listahan ng mga sangkap. Dahil napakaraming kinakailangang paghahanda, napagkasunduan nilang simulan ang produksyon sa kinabukasan. Dahil gabi na, inimbitahan ni Benedict si John na manatili para sa hapunan at tumayo si John para umalis pagkatapos ng hapunan. Cynthia, tingnan mo si John sa aking lugar, sabi ni Benedict. Tumango si Cynthia bilang tugon at inakay si John palabas. Habang nasa daan, hindi na napigilan ni Cynthia ang kanyang pagkamausisa at nagtanong, John, may gusto akong itanong sa iyo. Bakit mo ipinipilit na magtrabaho bilang sekretarya ng Pangulo sa Elegante Group? I explained earlier na tinulungan ako ni Miss Young noon. I don't want to leave so soon because that would be ungrateful of me, naguguluhan si John kung bakit may pakialam si Cynthia. Sa tingin ko, palusot mo lang iyon. Ang presidente ng Elegante Group ay si Stacy Long, isa sa pinakamaganda sa buong Palanan City. Ayaw mo namang umalis kasi may gusto ka sa kanya diba? Tinitigan ni Cynthia si John. Exposed, nakaramdam ng awkward si John at hindi alam kung paano tutugon. John, gusto mo ba si Stacy? Tanong ni Cynthia. Pwede ba nating ibahin ang usapan? He chuckled sheepishly, wondering how this is any of Cynthia's business for her to put on such confronting tone. Sige, kung ganoon. Sinong mas maganda, ako o si Stacy? Pinaikit ni Cynthia ang mga mata at nakangiting nagtanong. Si Stacy ang pinakamaganda sa 4 na pinakamagagandang babae sa Palanan City at palaging nadidismaya si Cynthia na nasa ibaba siya. 307. Napanganga si John sa tila bitag na tanong at sinabing, pareho kayong maganda, sa magkaibang paraan. Wow! Hindi mo man lang sinusubukan. Hindi ka talaga nakakapaniwala. Nilaybot ni Cynthia ang mga mata sa kanya, pero si Med content ang sagot niya. Saktong dumating sila sa gate ng mansion at kinawayan niya ang isa sa mga guard. Captain, hindi si Leo N ang nagmaneho dito kaya pakibalik siya. Pumayag naman ang gwardya at pinauwi si John. Sa mansyon sa Dragon Bay Villas, nakauwi si John. Umuwi si Luisa mula sa paaralan at katatapos lang ng hapunan kasama si Stacy. John, hiniling ko sa iyo na manatili kay Luisa ngayon, kaya bakit ka pumunta sa ibang lugar? Nagpout si Stacy. May dumating kaya kailangan kong umalis. Ngumiti siya ng nakakuloko at bahagyang nataranta. Kung titignan sa mukha ni Stacy, parang hindi binanggit ni Luisa ang nangyari kanina. Hindi tagal ay napagtanto niyang nanahimik na lamang si Luisa tungkol dito upang maiwasang ma-lecture ni Stacy, dahil siya ang nagpumilit na mag-bar nang hindi naman ito para sa mga babaeng kasing edad niya. Natuwa si John dito dahil hindi na niya kailangang magpaliwanag ng kahit ano kay Stacy. Late ka na umuwi. Kumain ka na ba? Maaari kong ipaluto si Tita Sophie para sa iyo, na magpapasya na huwag sisihin si John sa mga maliliit na bagay. Maalalang sabi ni Stacy. Kumain na ako, kaya maliligo na lang ako at magpapahinga. Naantig si John sa mapagmalasakit na mga salita ni Stacy, at naglaan ng oras para kunin si Luisa ng isang tingin upang babalaan siya sa paglalakad papunta sa shower habang siya ay nasa loob. Agad na napagtanto ni Luisa kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng kanyang mukha at namula, bago nanlilisik na punyal sa kanya. Walang salita. Pagkatapos maligo, bumalik si John sa kanyang silid para magpahinga nang may kumatok sa kanyang pintuan. Pumasok si Luisa na may masamang tingin. Luisa, gabi na. Bakit nandito ka imbes na sa kwarto mo? Nagulat siya. Bastos, may gusto akong itanong sayo. Nagpatuloy siya sa pag-upo sa tabi ng kama. Nakasuot siya ng isang pares ng carton pattern na tsinelas at isang pares ng transparent na medyas na hanggang tuhod. She swing her feet back and forth.
Maging si John, na ipinagmamalaki ang sarili sa pagpipigil sa sarili, ay naakit. Maaari itong maghintay hanggang bukas. Gabi na at hindi nararapat na kaming dalawa lang ang mag-isa sa isang kwarto, aniya. Kakaiba ang kinikilos mo. Walang namamagitin sa amin, kaya bakit ito ay hindi nararapat? Tsaka Diyos ko ako. Naging 18 taong gulang at sinasabi mo bang ganyan ang tingin mo sa akin? Namutla siya at nahihiyang pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Si John ay malapit nang makagat ang kanyang dila mula sa pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Alam niyang gumagawa lang si Luisa ng isang aksyon, naiinip niyang sinabi, nag-o-overthink ka. Wala sa inyo at ayaw ko lang na magkamali si Stacy. 308. You're no one to my cousin, so bakit ka nag-aalala na baka hindi niya maintindihan? Gaya ng inaasahan ko, kasama ka sa pinsan ko. Matiim na tinitigan ni Luisa si John. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Wala akong gusto kay Stacy. Nag-iwas ng tingin si John. Matigas ang ulo. Mayroon kang kapangyarihan at lakas, ngunit handa kang maging sekretarya ni Stacy at ipilit na manatili dito sa kanyang lugar. Bakit mo pa gagawin iyon kung hindi ka interesado sa kanya? Ngumisi si Luisa. Natigilan si John, napagtanto ni John na hindi siya mananalo sa isang argumento laban kay Luisa. Bastos, sabihin mo lang ang totoo. Gusto mo ba ang pinsan ko o hindi? Napangiti si Luisa sa mga labi habang patuloy na tinutokso siya. Ako, nagsimulang sumakit ang pananakit ni John. Hindi niya akalain na 2 beses siyang tatanungin ng parehong tanong ni Cynthia isang oras na ang nakakaraan, ngunit muli niyang hinarap si Luisa. Ganyan ba kakulit ang lahat ng babae? Napaisip siya. Alam ko na ang sagot, anyway. Pinsan ko ang pinakamagandang babae sa Palanan City, kaya kahit sinong lalaki ay mahuhulog sa kanya. Kung hindi ka gusto, malamang na hindi ka lalaki. Sabi ni Luisa. Hindi bagay sa iyo ang alinmang paraan. Frustration niyang sabi. Of course, it's my business. Matutulungan kitang makuha siya. Natigilan si Luisa. Hindi ako pupunta tiha. Anong sinabi mo? Sasabihan na sana ni John si Luisa, bago nakanganga sa hindi makapaniwala. Sabi ko nga kaya kitang tulungan makuha siya. Pinsan ko siya at lagi kaming close. Maaari kitang purihin ng mas madalas sa harap niya at bigyan ka ng mga pagkakataong makasama siya. Sa ganoong paraan, mas madali para sa iyo na maging iyo siya, hindi ba? Tingin. Sabi ni Luisa habang ipinagbibili ang kanyang pinsan ng walang pag-aalinlangan. Seryoso? Ginugulo mo ba ako? Napanganga si John at natulala sa kanyang sinabi. Seryoso ako, pero may kondisyon ako. Ngumiti ng nakakaloko si Luisa. At ano yan? Napagtanto agad ni John na may plano si Luisa. Ikaw ay isang Supreme Master, tama ba? Gusto kong matuto ng martial arts mula sa iyo. Excited na sabi niya. Naningkit ang kanyang mga mata nang maalala ang kapangyarihang ipinakita ni John. Sining sa pagtatanggol. Laking gulat ni John, hindi niya inaasahan na ganoon kasimple ang kahilingan niya. Oo. Isa kang Supreme Master sa murang edad, kaya naiisip ko lang na makapangyarihan ka. Kung ikaw. Alam niya na karamihan sa martial arts ay mga lihim na itinatago ng mabuti at kapag mas malakas ang mga ito, mas nagiging bihira ang mga ito. Bilang John ay hindi ka mag-anak sa kanya sa anumang paraan, ito W. You're no one to my cousin, so bakit ka nag-aalala na baka hindi niya maintindihan? Gaya ng inaasahan ko, kasama ka sa pinsan ko. Matiim na tinitigan ni Luisa si John. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Wala akong gusto kay Stacy. Nag-iwas ng tingin si John. Matigas ang ulo. Mayroon kang kapangyarihan at lakas, ngunit handa kang maging sekretarya ni Stacy at ipilit na manatili dito sa kanyang lugar. Bakit mo pa gagawin iyon kung hindi ka interesado sa kanya? Ngumisi si Luisa. Natigilan si John, napagtanto ni John na hindi siya mananalo sa isang argumento laban kay Luisa. Bastos, sabihin mo lang ang totoo. Gusto mo ba ang pinsan ko o hindi? Napangiti si Luisa sa mga labi habang patuloy na tinutokso siya. Ako, nagsimulang sumakit ang pananakit ni John. Hindi niya akalain na 2 beses siyang tatanungin ng parehong tanong ni Cynthia isang oras na ang nakakaraan, ngunit muli niyang hinarap si Luisa.
Ganyan ba kakulit ang lahat ng babae? Napaisip siya. Alam ko na ang sagot, anyway. Pinsan ko ang pinakamagandang babae sa Palanan City, kaya kahit sinong lalaki ay mahuhulog sa kanya. Kung hindi ka gusto, malamang na hindi ka lalaki. Sabi ni Luisa. Hindi bagay sa iyo ang alinmang paraan. Frustration niyang sabi. Of course, it's my business. Matutulungan kitang makuha siya. Natigilan si Luisa. Hindi ako pupunta, Tiha. Anong sinabi mo? Sasabihan na sana ni John si Luisa bago nakanganga sa hindi makapaniwala. Sabi ko nga kaya kitang tulungan makuha siya. Pinsan ko siya at lagi kaming close. Maaari kitang purihin ng mas madalas sa harap niya at bigyan ka ng mga pagkakataong makasama siya. Sa ganoong paraan, mas madali para sa iyo na maging iyo siya, hindi ba? Tingin. Sabi ni Luisa habang ipinagbibili ang kanyang pinsan ng walang pag-aalinlangan. Seryoso. Ginugulo mo ba ako? Napanganga si John at natulala sa kanyang sinabi. Seryoso ako, pero may kondisyon ako. Ngumiti ng nakakaloko si Luisa. At ano yan? Napagtanto agad ni John na may plano si Luisa. Ikaw ay isang Supreme Master, tama ba? Gusto kong matuto ng martial arts mula sa iyo. Excited na sabi niya. Naningkit ang kanyang mga mata nang maalala ang kapangyarihang ipinakita ni John. Sining sa pagtatanggol. Laking gulat ni John, hindi niya inaasahan na ganoon kasimple ang kahilingan niya. Oo. Isa kang Supreme Master sa murang edad, kaya naiisip ko lang na makapangyarihan ka. Kung ikaw. Alam niya na karamihan sa martial arts ay mga lihim na itinatago ng mabuti at kapag mas malakas ang mga ito, mas nagiging bihira ang mga ito. Bilang John ay hindi ka mag-anak sa kanya sa anumang paraan, ito W. 300. Naturally, kilala niya ng husto ang kanyang pinsan para malaman na kung papayag si Stacy na manatili sa kanya ang isang lalaki ng ganoon katagal, malamang na may nararamdaman din si Stacy para kay Lee. Dahil interesado ang dalawa sa isa't isa, hindi naisip ni Luisa na hilahin ang mga string upang itugma sila at makakuha ng pagkakataong matutunan ang mga paraan ng martial arts bilang kapalit. Hindi ako, itatanggi na sana ni John ang kanyang pag-aakalang isa siyang Supreme Master ngunit hindi nagtagal ay natanto ni Luisa na hindi siya tutulungan ni Luisa sa paghabol kay Stacy kung malalaman niya ang katotohanan. Ahem. Tama iyan. Isa akong martial artist sa kaharian ng isang Supreme Master. Proud niyang sabi, na naakit sa proposal ni Luisa. Sa tulong nito, magagawa niyang ituloy si Stacy at ang pakikipag-date kay Stacy ang pinakamalalim niyang hangarin sa sandali. Gayunpaman, dahil hindi siya isang aktwal na martial artist, magiging mahirap para sa kanya na turuan si Luisa ng mga paraan ng martial arts. So, oo ba yun? Hinimok niya, nag-aalala na baka magdesisyon si John. Luisa, ayon sa pagkakaintindi ko, maraming pamilya dito sa Palanan City ay binubuo ng mga angkan ng mga martial artist. Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya, ang Young family ay dapat magkaroon din ng kanilang mga paraan ng martial arts. Bilang miyembro ng pamilyang iyon, bakit kailangan mong matutunan ito sa pamamagitan ko? Natarante si John. Nakatagpo siya ng maraming martial artists lately at alam na karamihan sa mga pamilya ay nagpapanatili ng mga martial artists sa kanilang sambahayan, at ang Young family ay dapat na walang exception. Maging ang mga bodyguard na nagpoprotekta kay Stacy sa dilim ay pawang mga bihasang martial artist, at naguguluhan ito sa kanya kung paanong hindi nasanay sina Stacy at Luisa. Ang angkan ng Young family ay tinatawag na Flaming Sun methods at ito ay matututuhan lamang ng mga lalaki. Tsaka Green ang apelyido ko, hindi Young. Hinding-hindi hahayaan ng Young na tumulo ang kanilang mana sa sinumang hindi miyembro ng kanilang pamilya. She pouted. Ang ama ni Luisa ay isang opisyal ng gobyerno at dahil hindi siya nagmula sa isang makapangyarihang pamilya, hindi sila nagmana ng anumang pamamaraan ng martial arts. Hindi lamang siya naging kwalipikado para sa pag-aaral ng mga pamamaraan ng mga Young, hindi rin ito angkop para sa kanya dahil siya ay isang babae. Natural, dahil sa impluensya ng Green family at Young family, madali niyang matutunan ang martial arts ng mga mas mababang ranggo. Gayunpaman, ang mga pamamaraang iyon ay madalas na nangangailangan ng mataas na konsentrasyon at pagsusumikap.
Ang mga resulta ay bihirang kapaki-pakinabang din, dahil karamihan sa mga taong natuto ng mas mababang ranggo ng martial arts ay nabigo na maabot ang katutubong estado. Para sa isang taong kasing yabang ni Luisa, tumanggi siyang tumira sa mas mura. Nakita ko, sabi ni John. Naunawaan niya ang pangangailangan para sa isang pamilya na panatilihin ang mana nito sa kanilang sarili, tulad ng kung paano hindi niya tuturuan ang sinuman ng kanyang paraan ng sage art maliban sa kanyang asawa at mga anak. Kahit na gusto niyang magturo sa iba, palaging may limitasyon kung gaano niya ibinunyag. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay kailangang pangalagaan ang sarili muna at pangunahin. Sige. Naitanong mo na ang iyong mga tanong. Tinuturuan mo ba ako o hindi? Udyok ni Luisa. Sa isip niya, kailangang maging kasing lakas ni John ang mga nakabisado sa Flaming Sun method sa iyo. Ay tatakbo sa isang pagkakataon na tulad nito, at tumanggi siyang palampasin ito. Sige. Sumasang-ayon ako sa iyong panukala. Tumango si John. Ang mga ninuno ng mga lobo ay nagpasa ng higit pa sa mga lihim na pamamaraan ng sage art at mga medikal na recipe lamang. Normal para sa isa na ipagpalagay na ang mga lihim na pamamaraan na iyon ay dapat magkaroon ng hindi pangkaraniwang kaalaman. 310. Kailangan lang niyang pumili ng paraan na angkop para sa mga babae at turuan si Luisa ng paraan nito. Ang kanyang tanging pagkakataon ay bilang isang matalinong artista, maaaring mahirapan siyang turuan si Luisa ng mga paraan ng martial arts. Ay! Malas, ikaw ang pinakamahusay. Tuwang-tuwa, yamakap si Luisa sa kanyang mga bisig na parang batang binibigyan lang ng candies. Ikaw, napanganga si John nang maramdaman niya ang lambot ng dibdib nito na dumaikit sa braso niya. Si Luisa ay kusang loob at maaaring nakakapagod na hawakan siya paminsan-minsan, ngunit sa mga pambihirang pagkakataon na kumilos siya bilang isang matamis at inosenteng babae, sapat na sila para tunawin ang puso ng hindi mabilang na mga lalaki. Nagbabago siya ng mood tulad ng pagpapalit ng damit. Naisip niya. Sige, turuan mo ako ngayon. Pinigilan niya ang excitement na kumukulo sa loob niya at hinimok. Maghintay lang. Hayaan mo akong mag-isip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinanap ang mga lihim na pamamaraan sa kanyang isipan. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto na ikinagulat ni John at Luisa. John, ako ito. Tulog ka na ba? Boses ni Stacy ang nanggaling sa tapat ng pinto. Hindi pa. Stacy, ano kailangan mo sa akin ngayong gabi na? Dahil sa gulat ay pinatahan kaagad ni John si Luisa. Pumunta ako sa kwarto ni Luisa pero wala siya. Kasama mo ba siya? Tanong ni Stacy. Hindi. Namutla si John. Nag-aalala siya na makita sila ni Stacy na nag-iisa sa kanyang silid at hindi magkaintindihan, at ang kanyang pag-aalala ay naging realidad. Hindi. Imposible yan. May narinig akong ingay na nagmumula sa kwarto mo. Saan pa kaya siya kung hindi sa kwarto mo? Naghihinalang tanong ni Stacy. Pagbaba niya ng hagdan para hanapin si Luisa, may narinig siyang ingay mula sa loob ng kwarto ni John at lumapit siya. Gayunpaman, dahil soundproof ang lahat ng kwarto, hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kanyang naririnig. Dahil hindi nakalock ang pinto, anumang oras ay maaaring pumasok si Stacy at nagpanik si John. Luisa, magtago ka lang. Bakit ako magtatago? Pinanlakihan siya ng mata ni Luisa. Ano sa tingin mo? Dito ka sa kwarto ko ngayong gabi na. Paano kung isipin ni Stacy na sinusubukan kong i-purse? Nadurog ang puso ni Luisa, medyo nakonsensya sa paggamit ng kanyang pinsan bilang bargaining chip. Kung nakita ni Stacy ang naubusan ng pasensya, pinahit ni Stacy ang doorknob na ikinagulat ni John at Luisa sa limot. Hindi pagkakaroon ng mga pabalat. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto. Hindi nabigyan ng pagkakataong mag-isip ng kung ano-ano, lumipat si John Q. Hindi inaasahan ni Luisa na gagapang din siya sa kama at nagulat siya, umaasa na kaya niyang kay. Agad siyang lumabas ng kama. 311. Gayunpaman, nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit, alam niyang malamang na pumasok na ang kanyang pinsan, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Kung nalaman ni Stacy na nakahiga siya kay John, hindi niya malilinas ang pangalan niya kahit anong mangyari. Pumasok si Stacy sa kwarto nang makita si John na mag-isa sa kama.
Wala nang makita si Luisa. Ano? Wala si Luisa dito. Ganun lang kalaki ang mansion. Kung wala siya, saan kaya siya nagpunta? Natigilan ako kay Reese. Nasa banyo kaya siya, o naliligo? Mariing tumawa si John. Nanigas ang buong katawan niya. Sa sobrang kaba niya ay pawisan ang mga palad niya. Hindi. Sinuri ko ang mga banyo sa itaas at sa ibaba. Pumunta pa ako sa balcony at kusina para hanapin siya. Wala siya doon. Kumunat ang noo ni Stacy. Sinabi sa kanya ng natural na matalas na instinct ng kanyang babae na may mali kay John, ngunit hindi niya ito matukoy. Baka naman noong hinanap mo siya, bumalik na siya sa kwarto niya, kaya hindi mo siya nabangga, sabi ni John na nagpapanggap na kalmado. Dahil nakapulupot si Luisa sa ilalim ng kumot, magkadikit ang katawan nila sa isa't isa. Kitang-kita pa niya ang lambot at init na nagmumula sa katawan ni Luisa. Ang ganong intimate contact sa ilalim mismo ng ilong ni Stacy. Sa sobrang kapana-panabik ay lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Pwede naman. Pupunta ako sa kwarto niya at makikita ko ulit. Tumango si Stacy nang makahulugan. Tumalikod na siya at aalis na sana nang sa gilid ng mga mata niya ay may nakita siyang pamilyar na pares ng karton at tsinela sa tabi ng kama. Agad na nanigas ang katawan niya. Nakahinga lang ng maluwag si John. Halos hindi na magkaroon ng oras upang makaramdam ng kaligayahan nang makita niyang tumigil si Stacy sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay muling nasuspine, malapit nang lumabas. Stacy, anong nangyari? May iba pa ba? John, sigurado ka bang wala si Luisa dito? Naging malamig ang ekspresyon ni Stacy. Siyempre. Huli na. Paanong nasa kwarto siya ng lalaki? Pilit nang umiti si John. Oh, ganoon ba? Mas naging malamig ang ekspresyon ni Stacy. Tahimik siyang naglakad papunta sa kama, hinawakan ang sulok ng kumot, at hinayla ito ng malakas. Sabay na sigaw nilang tatlo. Natigilan si Luisa kaya tumalon siya mula sa kama. Tsaka nagkatinginan silang tatlo, parehas na natigilan. Walang inaasahan ang resultang ito. Hi Stacy, nagkataon lang. Hindi ko inaasahan na pupunta ka dito, awkward na bati ni Luisa. Kayong dalawa, napabuntong hininga si Stacy. Mabilis siyang natauhan at tinitigan ng masama si John, na gustong patayin siya. John, ito ay, lahat ng iyong ginagawa. Anong ginawa mo kay Luisa? Ako. Natarante si John. Nahuli siyang pulang kamay ni Stacy. Blanko ang isip niya ng mga sandaling iyon. Ginawa niya. Hindi alam ang gagawin. Napakabata pa ni Luisa, pero naglakas loob kang gawin sa kanya ang ganoong bagay. Isa kang hamak. Galit na galit si Stacy. Tinuro niya si John gamit ang daliri niya. Buong katawan niya Stacy, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang iniisip mo, halos maluha-luha si John. Nakaramdam siya ng mali at hindi niya magawa. Ipagtanggol ang sarili. Magpaliwanag. Nasa harapan ko na ang katotohanan. Ano pa ang sasabihin mo? Stacy glared at him with redden. Sa lahat ng ito habang gumugugol ng oras kasama si John, hindi niya sinasadyang naramdaman ang nararamdaman para kay John. Noong una ay naisip niya na ito ay isang matuwid na tao na may mahusay na karakter. Hinding-hindi niya pinangarap na makaharap. How dare he touch her younger cousin? 312. Kung mas mataas ang pag-asa, mas mataas ang pagkabigo. Sa sandaling iyon, labis siyang nadismaya kay John. Si Luisa ang mas kalmado. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Sabi niya, Stacy, anong ginagawa mo? Nagpapanggap ka na parang nasa isang soap opera. Pwede bang huwag kang mag-exaggerate? Luisa, ginawa niya ang mga bagay na iyon sa iyo, why matatawa ka pa rin? Hindi makapaniwalang tumingin si Stacy kay Luisa. Alam niyang bagaman medyo kakaiba ang ugali ni Luisa, siya ay malinis at dalisay. Hindi siya babaeng magulo. Sa paligid. Sa sandaling iyon, nang makita sina Luisa at John sa iisang kama, ang una niyang reaksyon ay si Luisa ay pinakabiktima. Malamang na gumamit si John ng mga kasuklam-suklam na paraan para pilitin ito kay Luisa. Stacy, huminahon ka. Walang nangyari sa pagitan namin ni John. Masyado mong iniisip ito.
Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang mga damit namin. Buo pa rin sila, di ba? Itinuro ni Luisa ang kanyang damit. At sinabi, nag-overthink ako. Natigilan si Stacy. Mukha siyang nagulat. Pagkatapos, pinagmasdan niyang mabuti ang damit nina John at Louis A. Buo pa rin sila at maayos. Talagang parang walang nangyari. Oo, misunderstanding lang ito. Kami ay inosente. Maaari kang magkaroon ng mas malinis na pag-iisip, huwag masyadong madumi. Furthermore, kakaedad ko lang. Ayokong maimpluwensyahan ka. Hindi nasisiyahang sabi ni Luisa. Siya. Inikot ang mga mesa at sa halip ay si Stacy ang sinisisi. Kalokohan. Hindi kita iniimpluwensyahan. Namula si Stacy. Nang marinig ang kalokohang ibinuga ni Luisa, unti-unting kumalma si Stacy. Ang galit sa kanya ay nawala ng husto. Masyadong. Salamat sa Panginoon, nang makitang natauhan na si Stacy, sa wakas ay dama po ang nasuspine na puso ni John. Matagal nang nabasa ng pawis ang damit na nasa likod niya. Nakaramdam siya ng tuwa na para bang nakaligtas lang siya sa isang sakuna. Matapos kumalma, tumingin si Stacy kay John bago tumingin kay Luisa at mahinahong sinabi, "Tell me then, what's going on? Bakit kayong dalawa sa iisang kama?" Stacy, kung sasabihin kong naglalaro lang ako ng tagwan, maniniwala ka ba? Maingat na tanong ni Luisa. Sa bagay, binento lang niya si Stacy. Wala itong maipagmamalaki. Kung pwede lang niyang eyebrush off, that would be the pinakamahusay. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Mukhang medyo galit si Stacy. Parang imps na lobo si Luisa. Sabi niya, sige, maglilinis ako. Pumunta ako sa John para matuto ng mga paraan ng pagsasanay. Naikot siya sandali, at naniwala ako sa kalokohang sinabi niya. Minsan lang ikinwento ni Luisa ang pangyayari. Lamang na hindi niya babanggitin ang katotohanan na ginamit niya si Stacy. Binigyan pa niya ng babaalang tingin si John, baka sakaling mawala ito ni John. Kung hindi, kung alam ni Stacy na nagtaksil siya sa kanya, hindi siya madaling mapapatawad. Na simple. Mukha namang natigilan si Stacy, nakanganga ang bibig. Noong nakaraang panahon sa Miss Cloud Mountain, minsan niyang nakita kung gaano kahusay si John sa personal. Alam niya na isang mahusay na martial artist. Hinaras ni Luisa si John para matuto ng mga paraan ng pagsasanay. Ang kadahilanang ito ay walang kapintasan. 313. Ngunit ang mga pamamaraan ng pagsasanay ay napakahalaga sa bawat martial artist. Bakit papayag si John na turuan ka ng walang dahilan? Medyo naghinala pa si Stacy. Syempre, dahil sa'yo. Sinabi ko sa iyo kahapon na may masamang balak si John. Ikaw. Pinsan ko. He's only willing to teach me the training method to please you, sabi ni Luisa na may tuwid na mukha, at inihagi si John sa ilalim ng boss. Ikaw. Namula si Stacy. Namula rin ang mukha ni John. Ang kanilang relasyon sa una ay medyo malandi na. Walang gustong mapunit ang huling harapan ng Puritans, ngunit agad itong pinunit ni Luisa. Lalaki si John, kaya hindi siya madaling mapahiya. Gayunpaman, madaling napahiya si Stacy. Nasunog ang kanyang face at gusto niyang magtago. Tama na, Luisa, tigilan mo na ang kalokohan mo. Gabi na, bumalik ka na sa kwarto mo. Si Stacy, namumula pa, hinayla si Luisa sa mga siko, gustong makataka sa impyernong ito. Hindi pa ako tinuturuan ni John ang paraan ng pagsasanay. Kapag natapos niya akong turuan, aalis na ako. Tinalikuran ni Luisa si Stacy, ayaw umalis. Pero may pasok ka bukas. Halos hindi natapos ni Stacy ang kanyang pangungusap nang siya ay nag-ambala ni Luisa. Stacy, the young, flaming son methods are unsuitable for ladies to cultivate. Bakit hindi mo ako samahan at matuto ng mga paraan ng pagsasanay mula kay John? We could be each other's partner, mungkahi ni Luisa. Dati, pumayag siyang tulungan si John na habulin si Stacy. Kung pumayag si Stacy na mag-aral ng mga paraan ng pagsasanay, ito ay hindi direktang lumilikha ng mga pagkakataon para kay John. Nagulat si John. Agad niyang naintindihan ang intensyon ni Luisa. Then, he looked at Stacy hopefully, worried that she would refuse.
Maaari ko rin bang matutunan ang mga ito? Medyo nag-alinlangan si Stacy. Iba siya kumpara kay Luisa. Wala siyang interes sa martial arts. Higit pa rito, ang Flaming Sun methods ay hindi angkop para sa mga kababaihan na mag-cultivate, kaya hindi niya kailanman isinaalang-alang ang pagsasanay. Gayunpaman, sa paggunita sa huling insidente kung saan siya dinukot, napilitan siyang muling isaalang-alang ang training. Syempre naman. Same time na tumango si John. Sige, sasali ako at mag-aaral. Pumayag naman si Stacy. Nagpasya siyang matuto ng kaunting martial arts para sa pagtatanggol sa sarili. Iyon ay hindi naman isang masamang bagay. Nakakamangha. Natuwa si John. Sa hinaharap, kung sinunod siya ni Stacy at natutunan ang mga paraan ng pagsasanay mula sa kanya, mas madali para sa kanya na mapalapit sa kanya. Ito ay isang pagkakataon na nilikha ni Luisa para sa kanya. Tumingin siya kay Luisa nang may pasasalamat. Lihim niyang naisip na ang kanyang magiging pinsan-in-law ay talagang maaasahan. Pagkatapos, sa udyok ni Luisa, ipinikit ni John ang kanyang mga mata upang maghanap ng mga manual ng pamamaraan ng pagsasanay. Sa sandaling iyon, kasama si Stacy, siya ay labis na naudyokan. Siyempre, gusto niyang turuan si Stacy ng pinakaangkop na pagsasanay. Pagkaraan ng mahabang panahon, pagkatapos ng maingat na pagpili, sa wakas ay natagpuan niya ang isang mahusay na paraan ng pagsasanay na pinakaangkop para sa mga kababaihan. Stacy, Luisa, ang paraan ng pagsasanay na ito ay tinatawag na mahiwagang paraan ng pagkadalaga. Ako ang magtuturo sa kanila sa iyo. Ngayon. Binibigkas ni John ang pag-awit, pagkatapos ay tinuruan niya ang dalawang babae kung paano ito ng tunay na lakas at linangin. Kahit na hindi siya isang martial artist, ang espiritual na enerhiya at tunay na enerhiya ay nagmula sa parehong pinagmulan. Sa kanyang mga kakayahan, madali pa rin niyang natuturuan ang dalawang baguhan. Naka-cross-leg si Stacy at Luisa sa kama at seryosong nagsimula ng pagsasanay ayon sa patnubay ni John. Ang unang hakbang ay ang pag-concentrate ng enerhiya. Kapag ang katawan ay nag-concentrate ng tunay na enerhiya, ito ay makapasok sa unang yugto ng nakuha, simula sa landas ng pagsasanay. Kabanata 314. Siyempre, hindi isang madaling bagay ang pag-concentrate ng enerhiya. Malaki ang kinalaman nito sa talento sa martial arts at sa antas ng paraan ng pagsasanay. Kung mas mataas ang talento at antas ng paraan ng pagsasanay, mas madaling mag-concentrate ng enerhiya. Sa kabaligtaran, para sa mga walang talento at may mababang antas ng paraan ng pagsasanay, mas mahirap mag-concentrate ng enerhiya. Kahit mag-ensayo ng 3 hanggang 5 buwan, baka hindi na sila makapunta sa landas ng pagsasanay. Nang makita kung paano nakatutok sina Stacy at Luisa, ipinikit ni John ang kanyang mga mata at sinubukang maghanap ng manual ng pamamaraan ng pagsasanay na angkop para sa isang lalaki na sanayin. Dahil hindi siya isang martial artist, hindi niya magagawang gabayan sina Stacy at Luisa sa pagsasanay sa kalsada. Kaya, binalak din niyang magsanay ng mga pamamaraan ng pagsasanay. Siya ay pangunahing magiging isang sage art practitioner ngunit nagsasanay din ng martial arts sa gilid. Sa ganoong paraan, magagabayan niya sina Stacy at Luisa. Gayunpaman, hindi niya alam kung kaya niyang magsanay ng sage at martial arts ng sabay, ngunit para kay Stacy, kailangan niyang subukan ito. Sa pag-iisip na iyon, hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang mahusay na paraan ng pagsasanay na angkop para sa isang tao, ang Divine Martial Method. Pagkatapos, pinag-cruise ni John ang kanyang mga paa, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang magsanay ng Divine Martial Method. Ang ikinagulat niya ay hindi nag-away ang sage at martial arts. Hindi lamang sila maaaring sanayin ng sabay, ngunit pinuri pa nila ang isa't isa. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unting nag-concentrate ang kanyang katawan ng totoong enerhiya. Ang tunay na enerhiya na sinamahan ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang bumuo ng itim at puting pilates pattern ng daloy na nagtitipon sa kanyang sentro ng enerhiya. Mula sa sandaling iyon, opisyal na siyang napunta sa landas ng pagsasanay ng sage at martial arts. Kinaumagahan, nang magising si John mula sa pagsasanay, sa tulong ng kanyang makapangyarihang espiritual na enerhiya, ang kanyang antas ng kapangyarihan ay bumagsak sa paunang acquired state, na umabot sa intermediate acquired state. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman iyon ni Stacy at Luisa at nagmulat din sila.
Pagkatapos ng isang gabi ng mahirap na pagsasanay, sina Stacy at Luisa ay nakakonsentrate na ng enerhiya. Ang kanilang antas ng kapangyarihan ay nasa unang nakuhang estado. Lalo na si Stacy. 2 oras na ang nakalipas, nag-concentrate na siya ng true energy. Dahil lang sa nakita niyang nagte-training pa rin sina John at Luisa, kaya pumikit siya at nagpatuloy sa pagsasanay ng ilang sandali pa. Tungkol naman kay Luisa, nakapag-concentrate lang siya ng true energy nitong mga nakaraang araw. Medyo mahina siya kay Stacy. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa na sa buong Palanan City, ang mga gustong mag-concentrate ng enerhiya ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa 10 araw para magawa ito. Kahit na ang isang mahuhusay na tao tulad ni Harvey ay tumagal ng 1 buong 5 araw upang tumutok ng tunay na enerhiya noon. Nagtagumpay silang dalawa sa loob lamang ng isang gabi. Sa isang banda, sila ay may talento. Ang mas mahalagang kadahilanan ay ang Mysterious Maiden Method ay isang napakahusay at malalim na paraan ng pagsasanay at ito ay lubos na naaayon sa kanilang pangangatawan. Ito ay sa pamamagitan ng mahiwagang paraan ng pagkadalaga kung saan madali silang nakatapak sa landas ng pagsasanay. Stacy, Luisa, kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni John. Lud, nakakamangha ang Mysterious Maiden Method na itinuro mo sa amin. Isang gabi lang ang inabot ko para makapag-concentrate tayo ng true energy. Mukhang sinsero mo kaming tinuruan. Wala kang tinatago sa amin. Niyakap ni Luisa ang braso ni John at nagtatalon-talon sa tuwa. Dati, nag-aalala sila na lihim na itatago ni John ang mga bagay mula sa kanila at paalisan ang mga ito gamit ang mababang antas ng paraan ng pagsasanay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang hinala. Marami siyang alam tungkol sa mga bagay na dapat gawin sa martial arts. Ang Mysterious Maiden Method na itinuro ni John sa kanila ay nakatulong sa kanila na magkonsentre ng tunay na enerhiya sa loob ng isang gabi. Ito ay tiyak na isang napakalalim na paraan ng pagsasanay. Ito ay hindi isang mababang antas na ordinaryong pamamaraan. Luisa, napakahusay ba ng paraan ng pagsasanay na ito? Kabanata 315. Natigilan si Stacy. Wala siyang alam tungkol sa mga paraan ng pagsasanay. Hindi niya alam kung gaano kahusay ang paraan ng pagsasanay. Gayunpaman, alam na alam niya ang background ni John. Alam niyang ulila ito na walang-wala. John, alam na ang martial arts ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi niya akalain na siya ay may kakayahang gumawa ng anumang malalim na paraan ng pagsasanay. Siyempre, ang galing. Noong nakaraan, sinubukan kong magsanay ng ilang mababang antas ng mga pamamaraan ng pagsasanay. Ginugol ko ang 12 araw nang hindi nag-concentrate ng anumang enerhiya. Gumamit lamang ng isang gabi ang Mysterious Maiden Method para i-concentrate ang totoong enerhiya. Hindi mo ba naisip na ito ay kamangha-manghang? Napa-face-face si Luisa at sinabing. Noon, ito ay dahil ang mababang antas ng mga pamamaraan ng pagsasanay ay hindi nagbunga pagkatapos ng mahabang panahon, kaya siya ay sumuko sa kalagitnaan at mula noon ay minamaliit niya ang mababang antas ng mga pamamaraan ng pagsasanay. Sa kabutihang palad, maswerte siyang nakilala si John. Sa wakas, natupad ang kanyang mga pangarap. Oh, ganoon ba? Matalim ang tingin ni Stacy kay John, bumangon ang mga hinala sa kanyang puso. Sa kanyang nalaman, pinakasalan ni John ang kanyang sarili sa mga Manson. Siya ay karaniwang napatunayang isang talunan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi lamang siya ay may kakayahan sa kanyang trabaho, ngunit siya ay mahusay din sa martial arts. Maaari lamang siyang gumawa ng malalim na paraan ng pagsasanay. Paano magiging talunan ang gayong pambihirang tao? Ito ay masyadong kakaiba. Lahat ng iyon ay iniisip ni Stacy, hindi niya maiwasang maghinala kay John. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinakawalan niya ito. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang privacy at sikreto. Normal lang kay John na magkaroon ng kanyang mga sikreto. Bukod dito, may magandang karakter si John. Malaki ang sakripisyo niya para sa kumpanya. Maayos din ang pakikitungo niya rito. Iyon ay higit pa sa sapat. Ang natitira ay hindi mahalaga. Stacy, Luisa, maaga pa naman. Magpahinga muna kayong dalawa. Pupunta ako sa park, sabi ni John at pagkatapos, gaya ng dati, ay tumungo sa likuran para magsanay ng sage.
Pagkatapos ng almusal, pumunta si Luisa sa paaralan. Nagmamadaling pumunta sina John at Stacy sa opisina. Sa factory ng kumpanya, naalala ni Liam na nangako siya kay Janice na bibigyan niya ito ng 2 set ng cosmeceuticals. Lalo na siyang gumawa ng 12 set ng mas mahusay na cosmeceuticals. Bibigyan niya ng 2 set si Janice at ang natitira kay Stacy, Luisa, Cynthia, at iba pang mga babae. Ito ay isang ordinaryong gawa ng kagandahang loob. Siyempre, dahil ginagamit niya ang resources ng kumpanya, sinabi niya ito kay Stacy noon pa man, kung sakaling sisihin siya sa paggamit ng resources ng kumpanya para sa kanyang pribadong pakinabang. Sa kabutihang palad, isinasaalang-alang niya ang lahat ng aspeto. Nang malaman ito ni Erwin, sigurado, pinuntahan niya si Stacy para magreklamo tungkol kay John, ngunit sa huli, ito ay isang bummer para sa kanya. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Erwin. Nag-iisip lang siya ng gulo. Gusto niyang mag-iwan ng peklat sa puso ni Stacy. Nadudurog ang lahat. Marahil, kung magpapatuloy ang mga ganitong pangyayari, o marahil ay hindi sinasadya magkamali si John, naniniwala siya na balang araw ay hindi na magtitiwala si Stacy kay John. Sa hapon, nagpahinga ng kalahating araw si John at lumabas ng opisina. Pagkatapos, sumugod siya sa Shears bilang napagkasunduan. Nagplano siyang gumawa ng alchemical pills. Sa Shear Mansion, pagkatapos ng isang araw ng paghahanda, inihanda na ng mga Shears ang listahan ng mga mamahaling sangkap na kailangan ni John. Ang pinakamatandang sangkap sa kanila ay 20 ng 300 taong gulang na balahibo ng bulaklak na ugat, at 20 ng 2. 187 taong gulang na ligaw na Panax. Ang mga pangunahing sangkap ay 100 taong gulang o higit pa. Marami ring iba pang mamahaling pandagdag na sangkap. Ang mga pildores na nilikha mula sa mga sangkap na iyon ay dapat sapat upang magamit kapag nagbukas ang kumpanya. Cynthia, ang 2 set ng cosmeceutical na ito ay para sa iyo. 316. Kinuha ni John ang mga cosmeceutical na inihanda niya noon para ibigay kay Cynthia. Ang mga kosmetiko mula sa elegante. Naningkit ang mga mata ni Cynthia. Medyo nagulat siya. Kamakailan, ang mga cosmeceutical mula sa Elegante Group ay naging lahat ng galit sa Palanan City. Noong una ay gusto niyang bumili ng 2 set para subukan ito, ngunit dahil sa paglampas ng demand sa supply sa maikling panahon, maraming tindahan ang walang stock, kaya pansamantala niyang ibinasura ang ideya A. Oo, dati noong nagtutulungan kami sa pagbili ng mga sangkap, gumawa ang Shear Group ng exception para magtrabaho kasama ang aming kumpanya. Hindi ako nagkaroon ng oras para magpasalamat sa iyo ng maayos. These 2 sets of cosmeceuticals are a little appreciation as a thank you gift to you, nakangiting sabi ni John. Tatanggapin ko ang regalo, ngunit hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Noong gabing iyon, iniligtas mo ako. Ako dapat ang humihiling sa iyo sa halip. Bumalik sa isipan ni Cynthia ang nakaraan ng tambangan siya. Kung iisipin ay medyo natakot pa rin siya. Kung hindi dahil sa katapangan ni John sa pagliligtas sa kanya, kung siya ay mahuhulog sa kamay ng mga tulisan, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Sa tuwing naiisip niya kung gaano kabayanihan si John noong gabing iyon, maliban sa pasasalamat, mayroon din siyang hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam. Kung gusto mo akong pasalamatan, maaari mo akong bilhan ng pagkain kapag libre ka sa hinaharap, pabirong sabi ni John. Gusto kitang i-treat ng pagkain mag-isa, pero gusto mo si Stacy. Kapag nalaman niyang may kasama kang ibang babae sa likod niya, hindi ka ba matatakot na magagalit siya? Napamulat ng mata si Cynthia at mahina hong tumingin kay John. Medyo naiinis pa rin siya sa pagkagusto ni John kay Stacy. Kainan lang sa pagitan ng magkakaibigan. Ito ay normal. Bakit siya magagalit? Medyo natigilan si John. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Cynthia. Palihim na lamang siyang napabuntong hininga at nangungulila sa mga babae. Mahirap intindihin. Sa sandaling iyon, lumapit si Benedict. John, gabi na. Magsimulang gumawa ng mga table tasks. Sige. Elder Shear, aakyat muna ako sa burol para mag-set up. Pakiayos na dalhin ng mga gwardya ang alchemy pot at mga sangkap sa burol, sabi ni John.
Hinanap niya ang 18 cream clear jade pendants mula sa listahan ng mga bagay na inihanda ng Shears, pagkatapos ay kinuha niya ang mga pendants at umakyat sa burol kasama si Cynthia. Ang Shear Mansion ay matatagpuan sa ibaba ng burol. Sa likod nila ay may malalagang berdeng burol. Ang hangin sa itaas ng burol ay sariwa at puno ng espiritual na enerhiya. Kahit na ang espiritual na enerhiya ay hindi kasing dalisay at dense gaya ng Mist Cloud Mountain, halos kapareho ito ng mga burol sa likod ng Dragon Bay Villas. Ito ay isang mahusay na SPO upang magsanay. Sa huling pagkakataon, tinulungan ni John si Madam Shear na gumawa ng mga alchemical na table tasks. Kailangan lang niyang gumawa ng isang dosina o higit pang mga table tasks. Madali niya itong makumplito. This time, iba na. Gusto niyang gawin ang energy nurturing pill ng maramihan. Tiyak na mauubos nito ang isang nakakatakot na dami ng espiritual na enerhiya. Ang kanyang maliit na antas ng kapangyarihan ay hindi sapat upang suportahan ang isang nakakatakot na pagkaubos. Kaya naman, sinasadya niyang ihanda ang shares para ihanda ang 18 cream clear jade pendants. Nagplano siyang mag-set up ng energy convergence circle. Gamit ang Energy Convergence Circle at ang walang katapusang pinagmumula ng espiritual na enerhiya sa tuktok ng burol, ito maaaring ganap na mapunan ang kanyang malaking pagkaubos ng espiritual na enerhiya kapag gumagawa ng mga pildores ng maramihan. Nakatayo sa isang bakanteng field sa tuktok ng burol. Halos sinukat ni John ang distansya, pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng isang malinaw na jade pendants ayon sa 9 palaces at 8 trigrams at ibinaon ang bawat jade pendant sa lupa. Para naman sa core ng Energy Convergence Circle, gagamitin niya ang malinaw na jadeite tablet na dala niya sa lahat ng oras. Ang tablet ay higit sa sapat upang maging core. John, anong ginagawa mo? Natigilan at naguguluhan si Cynthia. Casual na sumagot si John, bumubuo ako ng formation circle. Isang formation circle. Hindi ko alam na malalaman mo ang gayong sinaunang panghuhula. 317. Bago lang ako. Wala akong masyadong alam, nakangiting sabi ni John. Ang Energy Convergence Circle na kanyang nabuo ay hindi isang sinaunang panghuhula. Gayunpaman, pareho silang sumunod ayon sa serye ng 9 palaces at 8 trigrams, kaya mayroon silang maliit na bagay na karaniwan. Tumingin ng malalim si Cynthia kay John. Nabigla siya at nahihirapang pakalmayan ang sarili. Noong unang beses niyang nakita si John, naisip niyang isa itong manloloko. Gayunpaman, sa paglaon, hindi lamang malalim ang mga kasanayan ni John sa medisina at alchemy, ngunit siya rin ay matapang at kabayanihan. Mahusay din ang kanyang martial arts. Iyon ay isang bagay. Sa sandaling iyon, nakipagsiksikan pa siya sa sinaunang panghuhula. Siya ay natuto at may kasanayan. Walang hindi niya alam. Sa sandaling iyon, mas naging misteryoso si John sa kanyang puso. Pinukaw pa nito ang kanyang curiosity. Gusto niyang matuto pa tungkol sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano pang lihim na kakayahan ng lalaking ito. Nang nahuli si Cynthia sa kanyang mga iniisip, inutusan ni na Benedict at Harvey ang mga gwardya na dalhin ang palayok ng alchemy at mga sangkap sa burol. Sa ilalim ng mga tagubilin ni John, inilagay ng mga gwardya ang mga bagay sa paligid ng core ng bilog. Pagkatapos, inutusan sila ni Benedict na umalis, upang hindi nila maistorbo si John sa paggawa ng mga table tasks. Hindi nagtagal, sina John, Cynthia, Harvey, at Benedict lang ang nasa burol. Sinindihan ni John ang apoy ng alchemy pot. Dahil sa curiosity, nagboluntaryo si Cynthia na tulungan si John sa tabi niya. Matapos may handa ang lahat, kinuha ni John ang malinaw na jadeite tablet at inactivate ang Energy Convergence Circle. Ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng burol ay unti-unting naging mga bagyo na nakikita, ligaw na pumapasok sa kanyang katawan. Nang tingnan ng mahiwagang tanawing ito, natigilan si Benedict at ang iba pa. Napanganga sila sa pagkamangha. Cynthia, ipasa mo sa akin ang mga pandagdag na sangkap. Kumuha si John ng isang palumpong ng 300 taong gulang na ugat ng bulaklak ng balahibo at itinapon ito sa alchemy pot. Pagkatapos, tinanggap niya ang mga pandagdag na sangkap mula kay Cynthia at inilagay ito sa kaldero ng maayos.
Pagkatapos, gamit ang purong espiritual na enerhiya na natipon ng Energy Convergence Circle, ipinasok niya ang espiritual na enerhiya sa palayok gamit ang kanyang daliri, na kinokontrol ang paghahalo ng mga sangkap. Ang pinakamatandang pangunahing sangkap ay 4 na palumpong. 2 palumpong ng 300 taong gulang na mga ugat ng bulaklak ng balahibo at 2 palumpong ng 280 taong gulang na ligaw na panax. Ang mga iyon ay maaaring gumawa ng 4 na kaldero ng pinakamahusay na mga tabletas. Tulad ng sinasabi nila, ang mga magagandang bagay ay palaging itinatago sa loob ng mga pamilya. Handa si John na gamitin ang 4 na palumpong ng mga sangkap na iyon para gumawa ng isang palayok ng Spirit Nurturing Pills at 3 pots ng Energy Nurturing Pills para sa kanyang sarili at sa shares na gagamitin. Tiyak na dapat nilang panatilihin ang pinakamahusay na mga bagay para sa kanilang sarili. Tulad ng para sa iba pang 1 o 200 taong gulang na pangunahing sangkap, maaari niyang gawin ang mga ito sa mas mababang kalidad na Energy Nurturing Pills para ibenta. Ito ay sapat na upang matulungan ang kumpanya na gumawa ng isang pangalan para sa sarili nito. Buzz. Pagkatapos ng kalahating oras, ang palayok ng alchemy ay dahan-daang nanginig at nabuo bilang mga tabletas. Isang banayad na aroma ang lumabas. Tapos na. Natuwa si John. Unti-unti niyang itinigil ang daloy ng kanyang espiritual na enerhiya bago humakbang pasulong upang alisan ng takip ang palayok. Sa loob ay nakalagay ang 67 puting kulay na tabletas, kumikinang at may kentab. Ito ay hindi pangkaraniwang kalidad. Ang unang palayok na ito ay ang Spirit Nurturing Pills na ginawa ni John, lalo na ginawa para sa kanyang sarili na gamitin. Ayon sa rate ng merkado, ang isang 300 taong gulang na fleece flower root ay maaaring magastos ng milyon-milyon. Higit pa rito, ang iba pang mga mamahaling pandagdag na sangkap. Sa huli, 67 Spirit Nurturing Pills lang ang kaya niyang gawin. Ang halaga ng paggawa ng isang Spirit Nurturing Pill ay 10,000. Hindi napigilan ni John ang palihim na mautal. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng suporta ng mayayamang pamilyang Shear. Kung hindi niya kakayanin na gumamit ng mga ganoong kamahal na tabletas. John, ito ba ang Energy Nurturing Pill? Ikalat ang pagmamahal. 318. Pumunta si Cynthia na puno ng tanong ang mukha. Kahit na ang mga tabletas ay may kintab at bilog, mukhang hindi pangkaraniwang, hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng tunay na enerhiya. Hindi, ito ay Spirit Nurturing Pills. May iba pa akong gamit para dito. Malumanay na paliwanag ni John habang kumukuha ng puting jade bottle at nilalagay lahat ng Spirit Nurturing Pills sa mga ito. Ang Spirit Nurturing Pills ay walang silbi sa mga martial artist. Walang kabuluhan na iwanan ito para sa mga gunting, kaya itatago niya ito para sa kanyang sarili. Kung gayon, dapat mong mabilis na gawin ang Energy Nurturing Pills. I'm still waiting to witness it, medyo nag-aalalang udyok ni Cynthia. Gusto niyang makita kung ang Energy Nurturing Pills ay tunay na makapagpapataas sa totoong antas ng lakas ng enerhiya. Pasensya ka na. Gagawin ko na agad. Ngumiti si John. Pagkatapos, nilinis niya ang anumang nalalabi sa palayok bago naglagay ng isa pang palumpong ng 300 taong gulang na ugat ng bulaklak ng balahibo sa loob at nagsimulang gumawa ng Energy Nurturing Pills. Buzz! Makalipas ang halos kalahating oras, tapos na ang pangalawang pot ng Energy Nurturing Pills. Kung ikukumpara sa Spirit Nurturing Pills, mas mabuti ang kondisyon ng Energy Nurturing Pills. Gumawa siya ng higit sa 120 na mga tabletas. Gamit ang parehong 300 taong gulang na palumpong ng fleece flower root bilang pangunahing sangkap, ang Energy Nurturing Pills na ginawa ay doble ng Spirit Nurturing Pills. Iyon ay sapat na upang ipaliwanag na ang espiritual na enerhiya ay mas dalisay at mas bihira kaysa sa tunay na enerhiya. Ito ba ang Energy Nurturing Pills? Medyo natuwa si Cynthia. Malabo niyang nararamdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya sa Energy Nurturing Pills. Hindi niya maitago ang saya sa mukha niya. Maging sina Benedict at Harvey ay natulala. Lumapit sila. Ito ay ang Energy Nurturing Pill. Nararamdaman ko ang purong totoong enerhiya sa loob ng tableta. Ang pangalan ay naaayon sa reputasyon nito. Masayang tumawa si Benedict. Dati, medyo nag-aalala pa rin siya na pinalaki ni John ang epekto ng Energy Nurturing Pill.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Nagtataka ako kung gaano ito gumagana. Excited na rin si Harvey. Hayaan mo akong subukan ng isa. Sabik na subukan ni Cynthia. Siya ang unang taong sumubok nito. Sure, sabi ni John at tumango. Sa pagtanggap ng kanyang pahintulot, si Cynthia ay sabik na kumuha ng energy nurturing pill at nilamon ito. Agad na natunaw ang tableta sa kanyang bibig, agad na naging mainit na daloy ng totoong enerhiya, na naglalakbay sa buong katawan niya. Lubhang komportable ang pakiramdam niya kung saan man dumaloy ang enerhiya sa kanyang katawan. Cynthia, anong nararamdaman mo? Tanong ni John. Ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng energy nurturing pills. Hindi niya alam kung gaano ito kaepektibo. Siyempre, nag-aalala rin sina Benedict at Harvey sa isyong ito. Napatingin silang tatlo kay Cynthia na may curiosity sa mga mata. Napakahusay nito. Matamis ang lasa nito at natutunaw kaagad sa iyong bibig. Sa loob, mayroong napakadalisay na totoong enerhiya. Isang pill lang ang ininom ko at pakiramdam ko ay nagpapakita na ng signs of breakthrough ang power level ko, excited na sabi ni Cynthia. Ang kanyang antas ng kapangyarihan ay umabot na sa pinakamataas na acquired state 3 o 4 na taon na ang nakararaan. Sa sandaling iyon, oras na talaga para magkaroon ng breakthrough. Kulang na lang siya sa pagkakataon. Ang energy nurturing pill ang pagkakataon. Matapos inumin ang tableta, tila lumuwag ang kanyang mga hamon sa bottleneck. Nahulaan niya na malapit na siyang makapasok sa innate state. Hayaan akong kumuha ng ilan at tingnan. Baka magkaroon ako ng breakthrough agad. Sabik na sabik si Cynthia na makamit ang kanyang mga pangarap. Hindi siya nag-isip at kumuha ng 12 ng mga table tas at tinadtad ito. Hindi. Nagulat si John. Inabot niya ang kamay niya para pigilan siya, pero huli na siya. Natunaw ang mga table tas at naubos na ito ni Cynthia. John, ano yun? Magkakaroon ba ng problema? Sa wakas ay napagtanto ni Cynthia na may mali at naguguluhang tumingin kay John. Siyempre, meron. Masyadong mababa ang antas ng iyong kapangyarihan. Para sa energy nurturing pill na tulad nito, kailangan mo lang uminom ng isa kada 3 araw. Uminom ka ng napakaraming tableta ng sabay-sabay. Paano kaya ito tatanggapin ng iyong katawan? 319. Si John ay mukhang labis na balisa na para bang siya ay magugulat. Ang energy nurturing pills ay nakakuha ng asensya ng maraming mamahaling sangkap. Ang tunay na enerhiya sa kanila ay napakadalisay. Karaniwan, kakailanganin ng oras upang dahan-daang pinuhin. Gayunpaman, ang nakaraang tableta na nainom ni Cynthia ay hindi pa napino, gayunpaman ay sunod-sunod na ininom niya sa 12 ng mga table tas. Iyon ay naghahanap lamang ng kamatayan. Ano? Si Benedict at ang iba ay labis na natigilan. Lalo na, si Cynthia, agad na naramdaman ang 12 ng energy nurturing pills na nagko-convert sa tunay na enerhiya, na lumalabas sa buong katawan niya. Kapag ang mga bagay ay ginawa sa matinding, ito ay magbubunga lamang ng kabaligtaran na resulta. Ang totoong enerhiya ay sobra. Hindi na talaga kaya ng katawan niya. Maya-maya pa'y namula ang mukha niya. Parang sisubog na ang internal circulation niya. Nang makitang lumalala ang sitwasyon ni Cynthia, natarante sina Benedict at Harvey. John, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pakiusap, subukan at humanap ng paraan para iligtas si Cynthia. Elder Shear, huwag kang mataranta. Nag-iisip ako ng solusyon. Hindi maganda ang ekspresyon ni John. Ito ang unang pagkakataon na na-encounter niya ang sitwasyon ni Cynthia. Maging ang mga medikal na libro sa kanyang utak ay walang binanggit tungkol dito. Sa sandaling iyon, medyo wala siyang magawa. Hindi niya alam ang gagawin. Masama ang pakiramdam ko, mukhang nasasaktan si Cynthia. Ang kanyang mukha ay namumula ng abnormal na kulay ng pula. Delikado ang sitwasyon. Mr. Walker, may naisip ka bang solusyon? Sa pagtingin sa kanyang kapatid na babae sa sakit, Harvey ay heartbroken. Sa sobrang pag-aalala niya ay namumula ang kanyang mga mata. May naisip akong solusyon, pero wala akong tiwala dito, sabi ni John na nagngangalit ang mga ngipin. Sa sandaling iyon, ang tanging solusyon ay subukang gamitin ang 6 points of faith. Kung ito ay gumana, siya ay higit sa 70% na sigurado na maaari niyang gamutin si Cynthia.
Sa kabaligtaran, kung hindi ito gumana, si Cynthia ay maaaring mamatay. Kahit wala kang tiwala. Natarante sina Benedict at Harvey. Agad silang nadismaya. Nasaksihan nila kung gaano kahusay ang husay ni John sa personal. Sa sandaling iyon, kung walang tiwala si John sa solusyon, maiisip na lang nila kung gaano kalubha ang sitwasyon. Napaiyak si Cynthia. Lihim siyang nagsisi. Hindi siya dapat maging walang ingat, ngunit huli na ang lahat. Kahit ano, John, subukan mo ang iyong makakaya. Masakit na sabi ni Benedict. Ang kanyang puso ay nahulog sa ilalim. I'll try my best, bumantong hininga si John. Sinisisi niya ang sarili niya. Noong una, ang paggawa ng energy nurturing pills ay isang masayang gawain, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, hindi niya kaagad binalaan si Cynthia na huwag mag-overdose, na naging dahilan ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kung may mangyari man kay Cynthia, hindi siya makakahanap ng kapayapaan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ako. Si Cynthia ay ganap na nagpanik. Puno ng takot at paghihirap ang mukha niya. Noong huling beses, noong tinambangan siya, gusto lang siyang kidnapin ng masasamang loob. Hindi siya nasaktan. Gayunpaman, iba sa sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang takot sa kamatayan. Siya ay isang batang babae sa kanyang prime. Mayroon pa siyang magandang kinabukasan. Siyempre, hindi siya handang mamatay. Sa sandaling iyon, nahaharap sa banta ng kamatayan, siya ay tunay na natatakot. Hindi niya maiwasang manginig. Cynthia, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kung walang mangyayari sa iyo. Hinawakan ni John ang malambot na kamay ni Cynthia. Puno ng determinasyon ang mga mata niya. At the same time, napagdesisyonan niya na kahit gaano pa kalaki ang presyo, kailangan niyang humanap ng paraan para mailigtas ang buhay ni Cynthia. I trust you. Unti-unting tumigil sa panginginig ang katawan ni Cynthia. Napakainit ng kamay ni John, na parang may mainit na daloy ng enerhiya na dumaloy sa kanyang puso, na nagdadala sa kanya ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng seguridad. Bigla na lang siyang hindi nakaramdam ng takot. 320. Sumama ka sa akin. Naunawaan ni John ang pagkaapurahan ng sitwasyon. Hindi siya makapag-aksaya ng oras, kaya binuhat niya si Cynthia at naglakad patungo sa gitna ng Energy Convergence Circle. Pagpasok sa bilog, maingat na inilagay ni John si Cynthia sa gilid ng core. Pinaupo niya si Cynthia sa damuhan, sa kanya inilapat ang 6 points of fate. Idiniin niya ang mga pressure point na nakapalibot sa dibdib at tiyan ni Cynthia. Ang 6 na punto ng kapalaran, binabaligtad ang kapalaran. Sa aplikasyon ni John, ang espiritual na enerhiya ay dumaloy mula sa kanyang mga palad ng walang tigil sa katawan ni Cynthia, na humaharang sa pag-agos ng dosenang daloy ng tunay na enerhiya, kinokontrol din ang mga daloy ng tunay na enerhiya, at unti-unting nagsisimulang pagsamahin ang mga ito. Ang pagkilos na ito ay lubhang nakakaubos ng espiritual na enerhiya. Kahit na mayroon siyang patuloy na mapagkukunan ng espiritual na muling pagdadagdag ng enerhiya mula sa Energy Convergence Circle sa likod niya, ang bilis ng muling pagdadagdag ay masyadong mabagal. Naturally, hindi ito maaaring makipagkompetensya sa pagkaubos ng espiritual na enerhiya. Maya-maya pa ay namutla na ang mukha ni John. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya sa kanya ay halos maubos. Ang tanging tumutubos na kadahilanan ay ang solusyon ay talagang epektibo. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang espiritual na enerhiya, ang kalahati ng tunay na enerhiya sa Cynthia ay sumanib. Hanggat pinagsama niya ang mga natitirang daloy ng totoong enerhiya, lahat ay madaling malutas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, wala na siyang espiritual na enerhiya sa kanya. Kung paano niya masusuportahan ang kanyang sarili upang pagsamahin ang natitirang tunay na enerhiya ay isang nakakalito na problema. Sa impyerno kasama nito. Ngumisi si John. Inilabas niya ang puting bote ng jade sa kanyang mga braso, nagbuhos ng 7 hanggang 8 spirit nurturing pills, at sabay-sabay na nilunok ang mga ito. Ang spirit nurturing pills ay agad na natunaw at agad na naging 7-8 daloy ng espiritual na enerhiya na dumadaloy sa buong katawan niya. Agad niyang inilapat ang Sage Art, ginagabayan ang mga espiritual na enerhiya, at ipinadala ito kay Cynthia. Sa sandaling iyon, ang espiritual na enerhiya sa kanya ay naubos.
Sa suporta ng spirit nurturing pills, nalutas niya ang problema ng pagkaubos ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, dahil uminom siya ng napakaraming spirit nurturing pills ng sabay-sabay, ito ay higit pa sa kayang hawakan ng kanyang katawan. Ang 7 hanggang 8 daloy ng espiritual na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan ay lubhang hindi komportable. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tiniis ang sakit habang kinokontrol ang pagsasanib ng tunay na enerhiya sa katawan ni Cynthia. Makalipas ang mahabang panahon, nagsanib ang lahat ng totoong enerhiya sa katawan ni Cynthia. Sa huli, ito ay naging isang purong mapagkukunan ng enerhiya at pumasok sa kanyang sentro ng enerhiya. Dumagundong. Nanginginig si Cynthia. Pagkatapos sumipsip ng napakaraming enerhiya mula sa energy nurturing pill, ang kanyang antas ng kapangyarihan sa wakas ay bumagsak. Himala siyang tumaas ng 2 magkasunod na antas, mula sa pinakamataas na acquired state hanggang sa intermediate innate state. Nang maramdamang ligtas at maayos si Cynthia, nakahinga si John at bumagsak siya sa lupa. Cynthia, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ayos ka lang. Nang masaksihan ang eksenang ito, balisang lumapit sina Benedict at Harvey. Ayos lang ako. Pakiramdam ko gumaling na ako. At saka, tumaas ng 2 level ang power level ko. Ako ngayon ay nasa intermediate innate state, tuwang-tuwa si Cynthia. Excited siyang tumalon. Nakataka sa kamatayan sa pagkakataong ito, natuwa siya na naiwasan niya ang sakuna. Ganoon ba? Nakakamangha. Tuwang-tuwa sina Benedict at Harvey. Sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag. Matapos ang pananabik, naalala ni Cynthia ang kabaitan ni John. Nagpapasalamat siyang tumingin kay John. John, maraming salamat. Paf! Si John ay sobrang putla sa mukha. Hindi na niya napigilan ang pagrampa ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Dumura siya ng puno ng dugo. Ang sitwasyon ay mukhang kakilakilabot. John, anong nangyari? Laking gulat ni Cynthia na nawala ng kulay ang mukha. Agad niyang inabot ang kanyang mga kamay para tulungan si John. Ang kaligayahan mula sa pambihirang tagumpay sa kanyang antas ng kapangyarihan ay agad na naglaho.